Olivia's POV. We're here to talk to our son Olivia. Pero dahil narito ka rin naman, mabuti nang malaman mong anong pag-uusapan namin. Namumula ang mata ng ginang habang inaalo ito ng asawa. Di siya sanay na matamlay ito. Palagi kasi itong masaya at nakatawa. Ang ama naman ni Derek tahimik lang pero batid din niyang mabuti to. Dito ang tipo ng mayaman na mata pobre, kaya nga magaan ang loob niya sa magulang na nobyo. Masaya siya na makatagpo ng future biyanan na mabuting tao. Olivia, bakit naglilihim ka sa amin? Puno ng hinanakit ang mukha ng ginang. Bakit nilihim mong may anak ka sa pagkadalaga? Umawang ang labi niya. Paano niyo po nalaman? Di na mahalaga para namin nalaman. Ang di namin matanggap, bakit nagawa mo kaming lihiman ng tito mo? Iniisip mo ba na baka hindi ka namin matanggap? Tingin mo ba ganun kaming klase ng tao? Olivia, nasasaktan ako pati ang tito mo. Di namin nakalaing maging si Derek magagawa kaming lihiman. Lumuhod siya sa harap ng dalawang matanda. I'm sorry po, tita, tito, pero para pong kasalanan si Derek. Sa akin namang po kayo magalit. Ito nga bang sinasabi ng kanyang ina na balang araw malalaman din ito ang totoo. Dapat pala kahit sa mga ito ay nagtapat na siya. Di sana hindi na umabot pa sa ganito. Nabigla siya nang hawakan ng ginang kamay niya. Puno ng lungkot ang mga mata nito na sobrang kinakaba niya. Tanggap kita, Olivia. Ano mang nakaraan may walang kasa sa amin ng tito mo pero tumulong luha sa mga mata nito. Bakasang panlalalim at tila to walang araw na tulog. Nakapagtataka dahil dito tumitigil sa pagpapaganda at pagpunta ng mamahaling klinik para alagaan ang katawan at ang mukha. Kaya bakit ngayon tila sobrang balisa? No, mas mabuting sabihin na nakikita niya rin ang takot sa mukha nito at ng asawa nito. Paano kung maging si Derek idamay niya kapag di na bumalik sa akin? Mom? Sabay silang tatlong tumingin kay Derek na kakarating lang. Bakasang pagod at puyat sa mukha nito. Son, we need to talk. Ana matandang lalaki. Sa pagtitinginan ng dalawa, tila nagkatindihan ng mga to. Mom, Dad, please, let's talk it in. Tumingin saglit si Derek sa kanya. In private. Private? Nang hindi siya kasama, pero bakit? Tumabi si Derek sa kanya at katulad niya nakaluhod to sa harap ng magulang. Mom, Dad, kilala niyo ako. Hindi ko itatagoy ng walang dahilan. Muli siyang naging emosyonal nang hawakan ni Derek ang kamay niya. Sobrang swerte ko talaga dahil mahal na mahal ako nito. Di nagsalita ang ginang at umiyak na lamang. Ang mata ng daddy ni Derek tila maraming gustong sabihin. Dad, seryosong tumingin si Derek sa ama. I will accept the consequences whatever it is. Ganon ko kamahal si Olivia. I know you understand me, right? Tumingin ang matanda rito. Tila naninimbang ang mga tingin nito. Alright son, we'll go ahead. Kaagad na nitong niyakag ang asawa. Olivia, you're still welcome to this family. I hope that you still choose my son, despite of everything. At kung kailangan mong bumitaw sa bigat na dahilan, we will understand that. Makahulog ganitong wika bago umalis. Sorry Derek, umiiyak na sambit niya kaya agad siyang niyakap nito. Sorry kasi dahil sa akin naglihim ka sa kanila. Shh, don't say that love. It is my choice to keep that secret. Wala kang kasalanan dun. Nung una kitang makita nun sa mall, I promised to myself na kapag nakita kita ulit hindi kita pakakawalan. That's why when I saw you in the hospital 5 years ago, sobra ako nasaktan at nawala ng pag-asa dahil akala ko may asawa ka na. Hinagkan siya nito sa noo papunta sa kanyang labi. Kaya ngayong akin ka na't malapit na tayong kasal, wala na akong mahihiling. Inawakan niya ang mukha ni Derek at hinagkan to sa labi. Ako din, love. Wala na akong mahihiling pa dahil binigay ka na ni Lord sa akin. Salamat ha dahil tanggap po kami ni Zoran. Kaya hindi talaga siya papayag na saktan ni Zafiro sa Derek. Hindi siya papayag na malaking ang lalaking tunay na nagmamahal at tumanggap sa kanila ng kanyang anak ay tanggap siya. Kahit anak pa ako ng kriminal, itadamay nito. Subukan lang talaga ni Zafiro. Pagkatapos kumain, hinintay lang na makatulog si Derek bago umalis ng kondo nito. Kailangan niyang umuwi dahil pupunta siya sa bahay ng may-ari na nakabili ng kanilang lote. Di siya mapakali. Tulad kanina tila may mga matang nakasunod sa kanya. Di niya alam kung napaparanoid lamang ba siya. Sa kakapanood siguro to ng mga teleserye na mayroong mga stalker. Hay nako, matigilan na ang kapapanood ng mga yun. Pagdating sa bahay, naabutan niya ang tuwang-tuwang anak. Omar! Malakas ang tawag niya sa kapatid. Hindi ba't sabi kasi huwag kang bibili ng ganito karaming laruan? Lumapit agad siya sa malaking kahon at tinignan ang tag price na nakadikit doon.
Muntik niyang mahagis ang kahon. Anak ng... Napabukas sara ang labi niya. Halos 100,000 pesos na laruan? Sino nagbigay nito sa anak ko? Sa mesa, magkakarap silang lahat at silang mga anim, parehong mga tulala. Maging ang mga to pala hindi alam saan galing ang mga laruan. Kung pagsasamahin lahat ng presyong pinadala sa bahay nila, tiyak makakabili sila ng bahay. Anak, hindi kaya padala yan ng ermitanyong nakabili nitong lote? Ermitanyo? Magkapanabay na tanong ng apat niyang kapatid. Shhh! Inahan yung boses niyo at baka marinig kayo ni Zoran. Sita niya sa mga ito. Kinuwento niya sa mga to ang tungkol sa balak niyang pagpunta sa matanda. Ate, baka naman mapahama ka, ani Omar. Oo nga ate, segunda ni Odette. Di naman magbibigay ng walang kapalit, diba? Nanlamig tuloy ang katawan niya sa sinabi nito. Mabilis siyang tumayo, niligpit lahat ng laruan. Nay, si ate, kuha niya mga new toys ko, oh. Umiiyak na sumbong ni Zoran sa kanyang ina. Naawa man siya sa anak, tiniis niya. Tumulong na rin ang kapatid niya sa pagliligpit ng mga laruan. Napahinto sa pagliligpit si Odette. Kailan natin ibabalik ang mga to, ate? Ngayon din, aniya rito, para madala lahat ng bagong toys address na ibinigay ni Aling Nena. Salamat, Mang Fidel, aniya sa driver na naghatid sa kanila. Ate, sigurado ka ba na sa mayaman na nakatira dyan? Hindi kumbinsido si Omar. Nagkibit balikat siya. Sabi ni Aling Nena, tiyak daw na sobrang yaman na nakabili ng lote sa kanila. Pero kung pagbabasihan ng bahay na nasa harapan, masasabi niyang mayaman nga pero hindi sobrang yaman. 2 palapag ang bahay, mga 200 square meters ang lawak. Ang alam niya ay walang nakatira dito dahil nasa ibang bansa na ang mga dating nakatira dito. Hindi kaya bumalik ang mga to at nagpa siyang bilhin ng mga lote dito? Ilang beses silang nag-doorbell pero walang nagbubukas ng gate. Malapit nang dumilim pero nasa labas pa rin sila. Kumunot ang noo ni Omar nang tumunog ang phone nito at unregistered number ang tumatawag. Wait ate, sasagutin ko lang to. Paalam ng kapatid bago tumalikod. Silang dalawa lang magkasama ngayon. Bigla, nagulat si Olivia nang bumukas ang gate nang hindi niya sinasadyang itulak iyon. Omar! Tawag niya sa kapatid pero masyado tong busy sa kausap. Di man lamang siya napansin. Tinulak niya ang pinto at pumasok. Naroon pang ilang laruan na nakakaraton pa. Napahinto siya na mapansing bukas din ang main door ng bahay. Grabe namang nakatira dito. Di marunong mag-lock ng gate at pinto. Di ba to takot manakawan? Lalo tuloy siyang nagduda kung mayaman nga bang nakatira dito. Paglabas ng gate, nilibot niya ng tingin ng paligid. Di na kasi niya nakita si Omar. Saan naman nagpunta ang lokong yon? Pasabi-sabi pang sasamahan siya dahil baka mapahamak ako. Tapos ngayon bigla na lang nawala. Nahirapan tuloy siyang mailagay lahat sa loob ng bakuran ng matanda, lahat ng dala nila. Bumuga si Olivia ng hangin. Nauuhaw siya at nagugutom. Pawis na rin siya. Gusto nang umuwi pero kailangan niya makausap ang matandang nakatira dito. Pumikit siya. Lord, sana mapakiusapan namin ang matandang to. Kahit nakita ni Olivia, nakaawang ang pinto, nagawa pa rin niyang kumato. Mahirap naman kung bigla na lang siyang dediretso. Baka mamaya mapagbintangan pa silang magnanakaw. Naku ma'am, nariyan ka na pala. Nabigla siya nung makarinig ng boses sa kanyang likuran. Napahawak pa sa dibdib sa pagkagulat. Matanda na to't nasa mga 50 ng edad. Pasok lang po kayo sa loob, Ma'am Olivia. Nasa loob po si Sir. Ganoon po ba? Sige po, salamat. Papasok sana siya sa loob ng matinginan. Teka, hindi ko natatandang nagpakilala ako rito. Paglingon niya'y wala nang matanda sa kanyang likuran. Labis na kinataka niya nakasara na ang gate. Saan to nagpunta? Tulad ng sinabi ng matanda, pumasok na siya sa loob. Sinalubong siya ng mabangong amoy. Amoy ng bagong lutong pagkain. Nakaramdam tuloy siya lalo ng gutom at habang naglalakad siya, pakiramdam niya pumasok siya sa isang horror house. Paano may kadiliman sa loob dahil dim light ang mga ilaw. Kinapa niyang gilid ng pader para i-turn ng switch ng ilaw pero hindi niya makapa ang switch. Tao po? Mahina niyang tawag sa sinuman. Dapat siguro hinintay na lang niya ang matanda sa labas para may kasama pa rito sa loob. Wala pa naman siyang dalang cellphone para tawagan si Omar. Humawak siya sa batok ng manayo ang kanyang balahibo. Ito na naman ang pakiramdam na mayroong nakatingin sa kanya. Napasinghot pa siya dahil pamilyar ang amoy sa paligid na para bang naamoy na niya to dati.
Nalaki ang mata niya nang biglang sumara ang pinto sa kanyang likuran. Kasabay ang pagtakip ng kamay ng sino man sa bibig niya para di siya makasigaw. Tulong, Omar! Tininang utak niya. Paano ba yan? Ngayon na kita paparusahan sa nagawa mong kasalanan sa akin, Olivia? Nalaki ang mata niya na marinig ang pamilyar na boses. Hindi siya po pwede magkamali. Ang nagmamayari ng kamay na nakatakip sa kanyang bibig, walang iba kundi si Zefiro, ang demonyong ex niya. Pumalag si Olivia pero nayakap lang siya ng katawan nito, kaya hindi na siya nakagalaw. Malaki ito kumpara sa kanya. Mas malaki pa ang katawan nito kaysa kay Derek, kaya ano bang laban niya rito? Kung si Zefiro ay narito, isa lang ibig sabihin nun. Ito ang taang bumili ng lote dito. Ibig sabihin, pinaglalaroan na pala siya nito nang di niya namamalayan? Naipit ang kanyang dalawang kamay sa pagkakayakap ni Zefiro, kaya naman di na siya makagalaw. Samantalang isang kamay nito humahaplo sa binti niya pa itaas. Bitiwan mo ko, Zefiro. Gusto niyang patatagin ang boses para di nito mahalata na natatakot siya, pero hindi niya magawa. Why? Ginawa na naman natin to dati, babe. There is nothing wrong if we do it here again. Buwaba ang mukha ni Zefiro sa gilid ng balikat niya at inamoy-amoy. Baliw ka ba? Matagal na tayong hiwalay. I have a boyfriend now at malapit na kaming ikasal. I don't care. Binitawan siya nito at madiing inangke ng kanyang labi. Malakas niya tong sinampal. Bakit pang hilig mong manghalik? Because you are mine? Halos mabingi siya sa lakas ng sigaw ni Zefiro. May mumukha mo. Pinahid niya ang labi niya gamit ang likod ng kamay. Madilim pa rin sa paligid pero ramdam niyang mainit na tingin ni Zefiro. I will not stop until you come back to me, Olivia. Mapaklas siyang natawa. In your dreams, Zefiro. Kahit kailan hindi ako babalik sa taong sinuka ko, kami ng anak ko. Dahil sa iyo kaya't wala ng anak ko. Sige, Olivia, magsinungaling ka pa. Masaya na ako ngayon at sana pabayaan mo na ako. Kami ng pamilya ko. Wala kaming kasalanan sa iyo para paghigantihan mo kami ng ganito. Ate! Bumaha ang liwanag sa paligid. Nakita niya si Omar nakatayo sa pinto. Gayon malinaw na nakikita ng kanyang mga mata. Ito na sanang huli nating pagkikita. Parang awa mo na. Huwag mo sanang alsa ng tirahan ng mga taong nakatira dito sa lugar namin. Sa akin ka lang galit, huwag mo silang idamay. Dumaan ang paggalito sa mukha ni Omar nang marinig ang sinabi niya. Pero pagkaraan ng ilang sandali, bumangis ang mukha ng kapatid niya. Yan ba, ate? Ang dahilan ko ilang beses mo na kaming muntik iwan? Isang tili ang kumawala sa labi niya na sugurin ni Omar si Zefiro para sapakin. Tama. Ilang beses siyang nawalan ng ganang mabuhay noon dahil sa taong dati niyang minahal. Mabilis silang umalis ng mansyon. Gusto niyang pigilan ang duha pero di niya magawa. Lalo na ngayon nakita niya gaano kagalit si Omar kay Zefiro. Narito sila ngayon sa pinakamalapit na fast food chain sa lugar nila. Di naman sila po pwedeng umuwi ng ganito ang kanyang kalagayan. Samantalang si Omar galit na galit. Mabuti na lang dito pinatunan ni Zefiro. Nako kung hindi, baka kang kapatid pa niyang nabugbog. Bakit di natin pwedeng sabihin kay nanay? Bumuntong hininga siya. Omar, alam kong galit ka. Ako din naman galit ako kay Zefiro. Pero ayoko namang mag-alala si nanay. Matanda na yun kaya ayokong bigyan to ng problema sa isipin sa gabi bago matulog. Tama na yung problemang binigay ko kay nanay dati nang hindi ako nakinig sa kanya. Kung nakinig lang sana siya dati sa kanyang ina, wala siya sa gantong kalagayan ngayon. Pero kahit ganon masaya pa rin siya dahil dumating na sa kanyang buhay si Zoran. Paano ka? Nag-aalalang tanong nito. Matanda na ako, Omar. Kaya ko ng sarili ko. Paano pag nalaman ng lalaki yun ang tungkol kay Zoran? Kumuyom ang kamay ng kanyang kapatid. Hindi ko siya mapapatawad kapag sinaktan kanyang muli ate. Lalong-lalo na si Zoran. Di malaman ni Zefiro ang tungkol sa anak namin, Omar. Sigurado ko sa bagay na yun. Hindi umimik ang kapatid at tumingin lang sa kawalan. Tila mo malalim ang iniisip. Zefiro's POV. I want him out for 2 weeks, Mayor, and tell that old woman to do the same thing I wanted her to do. Zefiro stated. The mayor gulped several times. Mr. Maglayon, akala ko ba hindi mo sila paaalisin? I changed my mind, Mayor. Don't worry. I will let them back when their plan work. Zefiro landed an envelope with a huge money inside of it. Do it, Mayor, and you will receive another $1 million of money. Kapalit na ilang sandaling pagbabago sa lugar mo. As I said earlier, makakabalik ang mahal mong mamamayan someday. Dumilim ang mukha ni Zefiro na makitang pag-aalangan sa mukha ng kaharap. Di mo gustong gumawa ako sa masama sa lugar na to, hindi ba? Mabilis tinanggap ng alkalde ang envelope. Now tell Lucia the same thing.
Mabilis umalis ang alkalde. Ngayon may masamang ngiti sa kanyang mukha. Nakikita niya na ang sunod na mangyayari. Yon ay ang pagmamakaawa ni Olivia sa kanya. He dialed one of his friend's number. Red, I want your help. I'm sure that Rafi told you about this man. Derek Sanchez? He's working in one of your hospitals. Do me a favor. Gusto kong pasnangin mo ang lalaking yon. Putol ni Red sa kanya. Piste ka. Di niya mapigilang bulalas. Baka di na ako mapatawad niya ni Olivia. Palaging pagpasnang nasa isip nito. Paano ba siya nagkaroon ng gantong klase ng kaibigan?